Magandang umaga po, mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus. Sumapit na naman po ang araw ng Huwebes. Tayo po'y muling magsasama-sama sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Let's start our day with an attitude of gratitude. Ang ating Diyos ay tunay po na pagkabuti sa kanyang mga hinirang. Kaya palagian po tayong dumulog sa dambana niyang banal. Praise the Lord from the lowest of valleys, and for as long as I live, I will give you praise. I lift my hands to you in the heavens where you reign. I lift my hands to you and the glory of your name, and to the wonder of your love. I lift my hands. My watchman, my keeper, whose eyes are ever on me. I wonder you find me and rescue me from danger. My blessed Redeemer, spare not your Son to save me. You cleanse me and crown me with great love and compassion. Let the words of my mouth be as praise, and may the prayers be as incense before you. And for as long as I live, I will give you praise. I lift my hands to you in the heavens where you reign. I lift my hands to you and the glory of your name, and to the wonder of your love. I lift my hands. No other God before thee. You are my Lord, will always be. Praise the Lord from the highest of mountains. Praise the Lord from the lowest of valleys. And for as long as I live, I will give you praise. I lift my hands to you in the heavens where you reign. I lift my hands to you, for you're worthy to be praised. I lift my hands to you and the glory of your name, and to the wonder of your love. I lift my hands, and to the wonder of your love. I lift my hands. Amen. Patuloy po nating purihin ang ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Ang title po ng ating morning devotion ay pinamagatan ko pong Give Ourselves Fully to the Lord.
Sa sandali pong ito, basahin po natin ang tekstong pagbabatayan na matatagpuan po sa 2 Korinto, Kabanata 8, talata 7. At ganito po ang sinasabi, "Masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawanggawang ito. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving." Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sa mga talatang ito po ay hinihimok ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto na tularan ang iglesia sa Macedonia, ang kapatiran sa Macedonia. At ganito po ang panawagan ni Pablo at kung paano niya ginawang halimbawa ang mga taga-Macedonia. "Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, maging masagana rin sa pagkakawanggawang ito. Bilang mga mananampalataya, wala po sa laki ng halaga ang pagbibigay sapagkat po ang mga taga-Macedonia, kahit dumana sila ng matinding kahirapan, masayang-masaya pa rin silang bukas sa pagbibigay. Sila pa nga po ang humihingi ng pagkakataong makapagkaloob. Ang pangunahing pinag-uugatan ng panawagang ito ay ang halimbawa po ng Panginoong Hesus, ang kanyang kagandahang loob na kahit mayaman ay naging dukha upang maging mayaman tayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. 2 Korinto, Kabanata 8, talata 9. Nawa po ay lubusan nating maunawaan ang katotohanan ito. Sa gayon, maipagkakaloob po natin ng buong-buo ang ating mga sarili sa ating Diyos. Kapag nagkagayon po ay mag-uumapaw ang ating kagalakan sa pagkakaloob, anuman po ang ating pinagdadaanan. Bilang mga mananampalataya, inaanyayahan po tayong magkaloob sa ating Diyos. At hayaan po nating ang mag-motivate sa ating pagkakaloob ay ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang mayamang provision. Kung malinaw po sa atin ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay, madarama po ito sa pamamagitan ng ating paraan ng pagkakaloob. Through thick and thin, gagawin po natin ito. Hindi lamang po sa panahon ng kasaganaan. Sa atin pong pagkakaloob ay hindi po sana tayo napipilitan. Kumusta po ang mga puso ng bawat isa kapag tayo po ay nagkakaloob? Sa isang magkasintahan, maaari po silang magsabihan ng I love you, ngunit ang tunay na nagmamahal ay nagde-demonstrate po sa pamamagitan ng kilos. May pag-ibig po ang pagkakaloob o pagtulong kung may kasamang pagsasakripisyo, katulad po ng iglesia sa Macedonia, katulad po ng pagsasakripisyo ng Panginoon, katulad po ng pagkakaloob ng babaeng balo na ipinagkaloob ang lahat. Ang susi po upang maisagawa natin ito, give ourselves fully to the Lord. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nawa tunay naming maunawaan ang dahilan ng aming pagkakaloob. Kung gayon lalo kaming magagalak kapag kami ay nabibigyan ng pagkakataong makibahagi, makapagkaloob, Panginoon. At anumang aming ipinagkakaloob ay tunay na sa iyo namin ito inihahandog, Panginoon. Tulungan po ninyo ang bawat isa kung saan nauugat ang aming pagkakaloob. Magkaroon nawa kami ng maturity sa aming pananampalataya upang hindi ito maging kabigatan.
Samahan niyo po kami palagi, Panginoon. At sa bawat pagkakataon, ipinagkakaloob ninyo, tulungan po ninyo kaming makatugon anuman po ang aming sirkumstansya. Katulad ng iglesia sa Macedonia, sila pa po ang humihingi ng pagkakataong makatulong. Gayong kahirapan, pagsubok ang kanilang dinaranas. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa umagang ito. Tulungan po ninyo kami makasunod sa inyong kalooban. Tulungan po ninyo kaming walang agam-agam na maibigay ang aming sarili sa iyo. Lord, sa sandali pong ito, nilalapit ko po ang aming mga kapatid na kasamang nagdi-devotion ngayon. Ingatan niyo po ang bawat isa, batid po ninyo ang kanilang mga pinagdadaanan, ang kanilang mga dalangin. Kayo po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga hinaing. Pagalingin niyo po ang bawat may dinaramdam, Panginoon, sa kanilang panlupang katawan upang patuloy pa kami sama-samang makapagbigay kaluguran, makapaglingkod sa inyo. Ingatan niyo po kami sa buong maghapon. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming balak, ang lahat ng aming lakarin. At lagi niyo po kaming tulungan na ang aming mga pansin ay sa iyo maituon, Panginoon. Lord, sa sandali pong ito nilalapit namin ang aming bansa, pagpalain po ninyo at ingatan ang aming mga leaders. Ang banta ng mega earthquake, Panginoon, huwag niyo pong papangyarihin sa pangalan ni Jesus. At ang mga kalamidad na malalakas na banta, Panginoon, ay nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami. Nawa, wag po ito maganap, Panginoon, sa lahat, Panginoon, sa lahat ng iyong anak, Panginoon. Lahat po kami ay mahal ninyo, Panginoon. Naniniwala po kami. Tulungan niyo po ang bawat isa, maging ang mga dumanas ng pagsubok, tulungan niyo pong makabangon sa kanilang mga buhay. Lord, ipinagpapasalamat naming patuloy ang panibagong buhay ng mga kapatid naming nagdiriwang ng kaarawan. Patuloy niyo po silang pagpalain. Gayon din ang nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Salamat po, Panginoon, sa mga mabiyayang taon ng pagsasama. Ingatan niyo po sila patuloy, maging ang kanilang buong sambahayan. Ito pong aming dalangin ng may buong pagtitiwala sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, happy birthday po sa lahat ng may birthday today at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. At mga kapatid, kung tayo po ay na-bless sa ating morning devotion, malaya po tayo na i-share ang ating devotion o kaya naman po itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. Kita-kits po tayong muli sa Thursday. God bless po! Kasama